Sa bawat sulok na Pilipinas, may mga kwentong ibinubulong lamang sa dilim, magalihim na itinatago sa likod na mga nakasaradong pinto. Ako si Leo, at ang misyon ko sa aking podcast na mga lihim ng gabi ay buksan ang mga pintong iyon isa-isa. Dinala ako ng aking paghahanap sa bayan ng Silensyo, isang lugar na tila na pag-iwanan ng panahon na may mabahay na bato at makalye na puno ng kasaysayan. Ngunit sa likod ng magandang tanawin ito, may isang takot na nananahan. Isang hiwagang tinagurian nilang ang paghimbing ng Silensyo. Ito ang dahilan ng aking paglalakbay. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga residente na natatakbuang wala ng buhay sa kanilang mahigaan, na may bakas ng matinding takot sa kanilang mamuha, ngunit walang anumang pisikal na dahilan. Pagdating ko, isang panibagong biktima na naman ang natakbuhan. Sinubukan kong makalapit sa bahay na napapaligiran ng police line, ngunit hinarang ako ang isang babaeng may matalim na tingin. Siya si Detective Anya Reyes. Nga podcaster na tulad mo ang nagpapagulo lang sa investigasyon. Malamig niyang sabi, umalis ka na kung ayaw mong makaroon ng problema. Walang init sa kanyang boses. Tanging pagod at pagkadismaya. Hindi ako nagpatinag. Sa gabing iyon, habang pinag-aralan ko ang aking maponang tala sa luknang inuupahan kong kwarto sa isang lumang bahay, naramdaman ko ang kakaibang lamig. Ang bawat alitit ng sahig at kaluskos ng mga dingding ay tila may sariling kwento. Habang papalalim ang gabi, nang ako'y handa ng matulog bigla akong napahinto. Isang tunog ang pumukaw sa katahimikan, malinaw at hindi may kakaila. 3 katok, mabagal, sinadya at mabigat. Tok-tok. Mula sa pintuan ng aking kwarto, agad akong tumayo at dahan-dahang sumilip sa peephole. Walang tao. Ang pasilyo ay madilim at walang katinak-tinak. Binuksan ko ang pinto, ngunit tanging hangin lamang ang sumalubong sa akin. Isinara ko ito muli at nilok. Ngunit ang pakiramdam na may nakmamasid sa akin mula sa dilim ay hindi na nawala. Ang 3 katok na iyon ay hindi isang paanyaya, kundi isang babala. Ngayon, sigurado na ako. Hindi lang ako ang nahahanap ng kwento, ang kwento mismo ang nagsimula ng hanapin ako. Kinabukasan, sinubukan ni Leo na isantabi ang alaalin ng 3 katok. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na iyon ay gawa lamang ng luma at malaking bahay o marahil isang panloloko ng kung sinong walang magawa. Ngunit ang pakiramdam na iyon, ang lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan ay hindi niya malimutan. Dala ang kanyang recorder at isang determinasyon na sinubok ng takot. Naktungo siya sa sentrong bayan, sa isang maliit na kapihan kung saan nagtitipon ang mga lokal. Ang amoy nga bagong timplang kape at pandesal ay sumalubong sa kanya. Isang normal na eksena sa isang lugar na may itinatagong abnormal na sikreto. Umupo siya malapit sa isang grupo ng matatandang lalaki na masayang nag-usap tungkol sa sabong. Ngumiti si Leo at magalang na nagtanong, "Magandang umaga po. Narinig ko po ang nangyari kagabi sa bahay ni Mang Kiko. Nakakalungkot po." Biglang natigil ang kanilang tawanan. Ang ngiti ay napalitan ng pag-iwas ng tingin. Ang isa sa kanila ay umubo at sinabing, "Ang buhay ay sadyang ganyan, iho. May simula, may wakas." Pagkatapos nun, isa-isa silang nakpaalam at umalis, na tila may bigla ang importanteng pupuntahan. Naiwan si Leo na mag-isa sa lamesa. Ramdam ang biglang pagbabago ng hangin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganito. Sa kanyang propesyon, sanay na siyang makasalamuhan ng mga taong ayaw magsalita. Ngunit ang takot sa silensyo ay iba. Ito'y malalim, nakaugat at halos nahahawakan. Naktungo siya sa palengke. Umaasang mas magiging bukas ang nga tao ron. Nilapitan niya ang isang tinderang gulay na abala sa pag-ayos ng kanyang paninda. "Makano po ang isang talingang sitaw?" "Ale?" tanong niya, bago dahan-dahang sinundan ning. "Grabe po pala ang nangyayari dito sa inyo." "Pangilan na po ba si Mang Kiko?" Ang babae ay napahinto. Tumingin siya sa kaliwat kanan na parang may hinahanap. Pagkatapos ay umuko siya, nakantanda ng krus at bumulong. "Huwag mong banggitin ang pagimbing, iho. Masamang pangitain." Hindi na siya muling tumingin kay Leo at nakunwaring abala sa kanyang napaninda. Paulit-ulit ang naging eksena. Ang bawat tangkang pakikipak-usap ni Leo ay sinasalubong ng pader ng katahimikan. Ang nga tao ay nag-iwasan ng tingin, nakbubulungan, at mabilis na lumalayo kapag naririnig ang kanyang matanong. Ang bayan ng Silensyo ay nabubuhay ayon sa kanyang pangalan. Bumalik si Leo sa kanyang inupahang kwarto, dala ang kabiguan. Binuksan niya ang kanyang laptop at tinawagan sa video call ang kanyang partner sa podcast. "Si Chloe, kumusta ang ating ghost hunter?" Bati ni Chloe na may kasamang mapangasar na ngiti. "Hindi nakakatuwa." "Chloe," sagot ni Leo,
habang ginugulo ang kanyang buhok para akong nakikipag-usap sa mga pader. Ang buong bayan ay takot na takot pero walang gustong sabihin kung bakit. Ikinuwento niya ang nangyari mula sa reaksyon ng gataw hanggang sa tatlong kato na narinig niya kagabi. Baka naman lumang bahay lang talaga yan, Leo, sabi ni Chloe. Sinusubukang maging lohikal. O baka may mga bata lang na naktitrip sa'yo dahil bago ka diyan. Iba, Chloe, naramdaman ko. May bigat, may lamig. At ang reaksyon ng matao, hindi ito simpleng takot sa krimen. Ito ay takot sa isang bagay na hindi nila maintindihan. Napabuntong hininga si Chloe. Nakikita ang seryosong ekspresyon sa mukhang kaibigan. Sige, ano ang kailangan mo mula sa akin? Tanong niya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilyang Valdez. Napansin ko sa mga lumang litrato online na ang mga naunang biktima, lahat sila may koneksyon sa apelyidong iyon. Hanapin mo ang lahat ng kaya mong makita mga lumang artikulo, family tree, kahit mga chismis sa mga local forum. Kailangan ko ng panimula. Valdez. Sige, gagawin ko, sagot ni Chloe habang nagsisimula ng mag-type sa kanyang keyboard. Mag-ingat ka diyan, Leo. May kakaiba akong kutop sa lugar na yan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Leo ay may kaunti na siyang pag-asa. Ngunit alam niyang kailangan niya pa rin ng opisyal na impormasyon. Sa kabila ng pag-atubili, nakpasya siyang subukan ang kanyang suwerte sa istasyon ng pulis. Naabutan niya si Detective Anya Reyes na palabas ng gusali. Ang mukha nito ay mas pagod at mas masungit kaysa noong una silang makita. Nandito ka na naman, sabi nito. Walang bakas ng pagkagulat. Detective, gusto ko lang sanang malaman kung may bago sa kaso. Ang mga tao sa bayan ay takot na takot. Bilang isang mamahayag, tungkulin kong alamin kung ano ang nangyayari. Umalahak si Anya, ngunit walang saya sa tunog nito. Tungkulin? O para sa ratings ng podcast mo, huwag mo akong lokohin. Para sa inyo, ang trahedya namin ay content lang. Isa kayong mabuitre na kumakain sa kalungkutan ng iba. Hindi yan totoo, git ni Leo. May mali sa bayang ito, detective. Alam niyo yan. At hindi ito ordinaryong kaso. Bakit lahat ng namamatay ay konektado sa pamilyang Valdez? Sa pagbanggit ng pangalan, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Anya. Isang kislap ng sakit na galit na mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang malamig na maskara. Ngunit nakita iyon ni Leo. Wala kang alam sa pamilyang yan, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. At wala kang karapatang banggitin sila. Ito ang huling babala ko sa'yo, Mr. Podcaster. Hindi ito kwento para sa channel mo. Bayan ko ito, kaso ko ito, lumayo ka na. Kung ayaw mong ako mismo ang magpaalis sa'yo. Tinalikuran siya ni Anya at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Leo na nakatayo sa labas ng istasyon. Ang banta nito ay malinaw. Ngunit imbes na matakot, mas lalong tumibay ang kanyang hinala. Ang reaksyon ni Anya sa pangalang Valdez, ang kumpirmasyon na kailangan niya. Tama siya. Ang susi sa hiwagang pagimbingang silensyo ay nakatago sa kasaysayan ng isang pamilya. At gagawin niya ang lahat upang mabuksan ang lihim na iyon, kahit na ang buong bayan at ang batas mismo ay laban sa kanya. Ang pakikipag-usap kay Detective Reyes ay nakiwan kay Leo nang pakiramdam na siya ay naglalakad sa isang pader, tila ang bawat daan na kanyang tinatahak sa silensyo ay sarado. Ngunit ang takot sa mga matang na tao at ang pader na itinatayo ng pulisya ay nagsasabi sa kanya na mayroon siyang dapat makita sa likod nito. Naalala niya ang sinabi ng isang matanda sa kapihan bago ito umalis. Kung gusto mong malaman ang lumang kwento, hanapin mo si Mang Jun. Nasa kanya ang maalala ng silensyo. Ang tindahan ni Mang Jun ay nasa isang eskinita na bihirang daanan, malayo sa sentro ng bayan. Walang pangalan ang tindahan. Isang makalumang pinto lamang na gawa sa nara na may salaming bintana na puno ng alikabok. Pagpasok ni Leo, isang tunog ng maliit na kampana ang umalingaw-ngaw. Ang hangin sa loob ay mabigat. Amoy ng lumang papel, pinakintap na kahoy, at alaalang matagal nang nakalimutan. Ang buong paligid ay siksik sa mga antigong gamit nga baul, mga platara, mga libro na natatanggal na ang pahina at mga larawan ng matao matagal ng pumanaw. Sa isang sulok, isang matandang lalaki na may suot na salamin ang maingat na nagpupunas ng isang maliit na estatwa. Ito si Mang Jun. Ang kanyang galaw ay mabagal ngunit tiyak. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang mamata sa likod ng makapal na lente ay tila sinusuri hindi lang ang kanyang pananamit, kundi pati na rin ang kanyang intensyon. Magandang hapon po, bati ni Leo. Sinubukang itago ang kanyang tunay na pakay. Napadaan lang po, namamangha sa inyong nga paninda. Ngumiti si Mang Jun, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Lahat ng bagay dito ay may kwento, iho.
alin sa kanila ang tumawag sa iyo. Naglakat si Leo sa paligid. Hinahawakan ang isang lumang makinilya. Tinitignan ang isang relos na hindi na gumagana. Ang buong bayan po ninyo ay parang isang malaking antigong bagay. Sabi ni Leo. Maganda, ngunit may bigat. May kalungkutan. Napahinto si Mang Jun sa kanyang ginagawa at humarap kay Leo. Ang kalungkutan ay anino ng mahabang kasaysayan. At ang silensyo ay may napakahabang kasaysayan. Kasama na po ba dun ang makwentong bayan? Tanong ni Leo. Makwento tungkol sa mabagay na hindi may paliwanag. Tinitigan siya ni Mang Jun ng matagal. Bakit interesado ang isang tagalungsot sa makwentong panakot ng mamatatanda? Dahil ang makwentong panakot na iyon ay tila nakakatoto. Seryosong sagot ni Leo. Ang matao dito ay takot. At ang takot na iyon ay may pangalan. Hindi ba? Napabuntong hininga ang matanda. Ibinaba niya ang estatwang kanyang pinupunasan at sinenyasan si Leo na sumunod sa kanya sa likurang bahagi ng tindahan kung saan may dalawang silyang kahoy na nakaharap sa isa't isa. Umupo ka, sabi niya. Ang makwentong ito ay hindi dapat pinag-usapan ng basta-basta. Umupo si Leo. Ang kanyang recorder ay nakatago sa kanyang bulsa, ngunit nakpasya siyang huwag itong gamitin. Ito ay isang sagradong sandali. Ang hangin ay tila mas lalong bumigat. Bago pa man tawaging silensyo ang bayang ito, panimula ni Mang Jun, ang kanyang boses ay mahina na parang isang bulong, may mga kwento na tungkol sa kanila. Ang magkumakatok. Ang pangalan ay nagbigay ng kilabot kay Leo. Sino po sila? Sila ang tagahatid ng babala. 3 sila. Isang dalaga na may belo at 2 matandang lalaki na nakayuko. Lahat sila ay nakasuot ng itim na balabal na may takip sa ulo kaya't hindi mo makikita ang kanilang mga mukha. Dumadating sila sa pinakatahimik na oras ng gabi at sila'y kumakatok. 3 beses. Mabagal, mahinahon. Ngunit ang bawat katok ay may bigat ng 1,000 taon. Naalala ni Leo ang narinig niya kagabi. Ang lamig na kanyang naramdaman ay bumalik. At anong mangyari kapag kumatok sila? Hindi mo dapat bubuksan ang pinto. Maring sabi ni Mang Jun, hindi mo sila dapat papasukin. Ang pagkatok ay isang paalala lamang na ang iyong oras ay malapit na. Ngunit kung sa iyong kamangmangan o katigasan ng ulo ay bubuksan mo ang pinto, iyon ay isang paanyaya. Titingnan ka lang nila. At sa kanilang nga mata na hindi mo nakikita, makikita mo ang iyong katapusan. Hindi kanila sasaktan, hindi kanila hahawakan. Ngunit ang iyong kaluluwa ay kusa na lamang bibitaw sa iyong katawan. Mamamatay ka sa matinding takot. Iyan ang tinatawag ninyo ngayong pagimbingang silensyo. Halos hindi makahinga si Leo. Ang deskripsyon ay eksaktong tumutugma sa kalagayan ng mga biktima. Bakit sila kumakatok? Random lang po ba ang pinipili nila? Umiling si Mang Jun. Diyan nakakamali ang marami. Ang mga kumakatok ay hindi pumipili. Sila ay sumusunod lamang. Sila ay mga maniningil. Maniningil na ano po? Tumingin si Mang Jun sa malayo na parang may tinitignan sa nakaraan. May isang lumang kasunduan. Isang pangako na binali. Ang nakumakatok ay hindi naghahanap ng buhay. Sila ay naghahanap ng isang bagay na matagal nang ipinangako sa kanila. Isang bagay na nawawala. At hanggat hindi nila ito nahanap, hindi sila titigil sa pagkatok. Tumayo na si Mang Jun. Isang senyalas na tapos na ang kanilang pag-usap. Masyado na akong maraming nasabi. Isang payo, iho. May mga pinto na mas mabuting haya ang nakasara. Ang pahuhukay sa nakaraan ng silensyo ay maaring maging iyong sariling libingan. Lumabas si Leo mula sa tindahan. Ang kanyang isipan ay puno ng imaheng na 3 nakaitim na nilalang. Ang misteryo ay mayroon ng isang mukha na nakatago sa likod ng isang balabal. Hindi na ito isang simpleng kasongang pagpatay. Ito ay isang ritual, isang paniningil na nagaganap sa loob ng maraming henerasyon. Ang babala ni Mang Jun ay malinaw, ngunit para kay Leo, ito ay naksilbing isang hamon. Naglakat siya pabalik sa mga kaling silensyo, ngunit iba na ang kanyang nakikita. Ang bawat madilim na eskinita ay tila pinagtataguan ng maanino. Ang bawat tunong nagsasarang pinto ay nagpapaalala sa kanya ng 3 katok. Ang takot na dati ipinapanut niya lamang sa malayo ay ngayon ay personal na. Dahil kagabi, sa kanya na sila kumatok. Ang masalita ni Mang Jun ay bumalot sa isipan ni Leo na parang isang makapal na kumot ng hiwaga. Maniningil, may hinahanap na ipinangako. Sinusubukan niyang paktakpi-takpiin ang lahat ang pamilyang Valdez. Ang makamatayang walang paliwanag. At ngayon, ang alamat ng 3 maniningil na kumakatok sa gabi. Ang kanyang pag-isip ay biglang pinutol ng isang tunok na sumira sa katahimikan ng silensyo ang umaalingaw na sirena ng ambulansya at pulis. Napatayo si Leo.
Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabilang ang babala, sa kabilang takot, muling may kumatok. Muli, may sumagot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na kamera at recorder at patakbong lumabas ng bahay. Ang bayan na kanina lang ay tahimik ay ngayon ay gising na gising sa pangamba. Ang mabintana ay nagsasara. Ang nga pinto ay nilalapat at ang mataw ay sumisilip mula sa kanilang nga kurtina. Ang kanilang mamukha ay puno ng takot. Ang tunog ng sirena ay tila isang panawagan sa isang libing. Dinala siya nito sa isa na namang lumang bahay na bato. Mas malaki at mas marangya kaysa sa mga nauna. Ngunit may parehong aura ng kalungkutan. Nakita niya ang dilaw na polis tape na nakapalibot na sa buong lugar. Si Detective Reyes ay naroon. Nagbibigay ng mautos sa kanyang matauhan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Ngunit nakita ni Leo ang bahagyang panginginig sa kanyang makamay. Alam ni Leo na hindi siya papayagan salop. Kung lalapit siya, itataboy lang siyang muli. Ngunit kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang makita kung ano ang naiwan ng makumakatok. Dahan-dahan siyang lumayo sa harap ng bahay at naglakat paikot sa madilim na gilid ng property. Ang mataas na pader na bato ay may mga bitak na at ang halaman ay gumagapang dito. Nahanap siyang kahit anong maaring pasukan. Isang bakal na git sa tagiliran na parasam nga katulong ang kanyang nakita. Sinubukan niya itong itulak. Gumawa itong isang kalansing na tunok. Ngunit bumukas. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat yabak niya sa tuyong dahon ay tila napakalakas sa katahimikan. Ang likod ng bahay ay napapabayaan na. Isang hardin na matagal nang walang nakalaga. Nakita niya ang isang pinto sa kusina na bahagyang nakaawang. Ito na ang kanyang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loop. Ang hangin sa loop ay malamig at hindi gumagalaw. Ang makasangkapan sa sala ay natatakpan ng puting tela na parang nga multo na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang maamo. Ang tanging naririnig niya ay ang mafot na tunog na boses na pulis mula sa itaas at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Kailangan niyang mag-ingat. Dahan-dahan siyang umakyat sa malawak na hagdan ng gawa sa kahoy. Ang bawat baitang ay umugong sa kanyang bigat. Pinakinggan niya ang boses. Nakmumula ang nga ito sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Sumilip siya mula sa gilid ng pinto. Nakita niya ang eksa ng pamilyar na sa kanya mula sa mga litrato. Isang matandang babae ang nakahiga sa kama. Ang mata ay dilat sa takot. Ang kumot ay mayos na nakatakip sa kanya. Walang anumang senyales ng gulo. Si Detective Reyes ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod. Narinig niyang sinabi nito, walang forced entry. Parehong-pareho sa lahat. Itala niyo ang lahat at hintayin ang forensics. Naghintay si Leo hanggang sa lumabas ang ibang mapulis. Nang mag-isa na lamang si Detective Reyes sa loop na nakatingin sa biktima, alam ni Leo na ito na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang gumalaw ng mabilis. Pumasok siya sa katabing silid na tila isang lumang library. Ang kanyang mamata ay hindi nakatuon sa paghahanap ng armas o anumang bakas ng salarin. Ang hinahanap niya ay isang bagay na naiba. Isang bagay na akma sa kwento ni Mang Jun. Naglakat siya paikot. Ang kanyang mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Nga librom, nga ploreram, nga litrato. At doon, sa ibabaw ng isang malit na tokador sa tabi ng bintana, nakita niya ito. Isang malit na kahon. Gawa ito sa kahoy na kamagong na may mga ukit na mga bulaklak at ibon. Ito ay maganda, isang piraso ng sining. Ngunit ito ay nakabukas at walang laman. Ang disenyo nito ay pamilyar. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis itong kinuhanan ng litrato. Pinalaki niya ang imahe, ang maukit. Nakita na niya ito dati. Mabilis niyang binuksan ang file ay pinadala sa kanya ni Chloe. Malumang artikulo ng balita tungkol sa manaunang pagkamatay. Ang malitrato ay malabo, ngunit sa isa sa mga ito, sa tabing kama nga isang biktima, may isang bagay na kumikinang, isang kahon na may parehong hugis. Sa isa pa, nakatago sa likod ng isang lampara sa isang bookshelf, nakita niya ang gilid ng parehong ukit. Hindi ito maordinaryong lalagyan ng alahas. Ito ang pattern. Ito ang bagay na pinupuntahan ng mga pulis ngunit hindi nakikita dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang hinahanap. Sila ay nahanap ng ebidensya ng krimen, habang si Leo ay nahanap ng ebidensya ng isang ritual. Ito ang lalagyan ng kung anumang sinisingil na mga kumakatok. Bigla siyang nakarinig ng mga yabak sa pasilyo. Papalapit. Kailangan na niyang umalis. Mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng library, bumalik sa hagdanan at dumaan ulit sa kusina. Paglabas niya sa likod bahay, huminga siya ng maluwag. Narinig niya ang boses ni
Detective Reyes mula sa bintana sa itaas. Siguraduhin niyong walang makakapasok dito. Walang sinuman. Ligtas siyang nakalabas. Dala ang isang sikretong hindi alam ng autoridad. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang adrenaline ay dumadaloy pa rin sa kanyang ugat. Tiningnan niya ang litrato ng kahon sa kanyang telepono. Malinaw na ngayon, hindi lang basta pinapatay ang nabiktima, may kinukuha sa kanila. Tinawagan niya si Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik at takot. Chloe, nakita ko na. Ang alin, Leo? Ayos ka lang ba? Tanong nito, halata ang pag-alala. Ipinadala niya ang litrato. Sa bawat crime scene, may isang kahon na ganito, bukas at walang laman. Lahat sila. At sigurado ako, Chloe, lahat ng biktima, lahat ng may-ari nga kahon na ito ay miyembro ng pamilyang Valdez. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nga kumakatok, bulong ni Leo. Hindi sila pumapatay. Sila ay naniningil. At kung anuman ang laman ng kahon na ito, iyon ang kanilang kinukuha isa-isa. Sa kabilang linya, tanging katahimikan lamang ang sagot ni Chloe. Si Leo ay nakatitik sa litrato ng walang lamang kahon. Ang hiwaga ay hindi na tungkol sa kung sino ang pumapatay kundi kung ano ang ninanakaw. At ang kahon na iyon ang unang piraso ng totoong ebidensya na hawak niya. Iyon ang susi. At alam niyang ang susunod niyang hakbang ay harapin si Detective Reyes. Dala ang susing ito at pilitin itong makinig. Hawak ang pinakamabigat na ebidensyang kanyang nakuha. Naglakad si Leo pabalik sa istasyon ng pulis. Wala na sa kanyang isip ang pag-iingat o pag-iwas. Ang natuklasan niya ay masyadong importante para manatili sa dilim. Hindi na ito simpleng kwento para sa kanyang podcast. Ito'y isang karera laban sa oras para sa susunod na posibleng biktima. Ang pintong istasyon ay tila mas mabigat ngayon na parang pumapasok siya sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay ayaw tanggapin. Naabutan niya si Detective Anya Reyes sa kanyang maliit na opisina. Ang mesa nito ay puno ng mga folder ng gaso at mga baso ng kape. Sa pader sa likod niya ay isang malaking corkboard na puno ng litrato ng mabiktima mamapangayan at mga sinulit na nagdudugtong sa bawat isa. Isang testamento ng kanyang obsesyon sa kaso. Mukha siyang pagod, talunan at galit sa mundo. Nakatingin siya sa board na parang sinusubukang pilitin ang mapiraso ng puzzle na makasya sa isang lugar na hindi naman para sa kanila. Hindi na kumatok si Leo. Pumasok siya ng diretso. Agad na tumaas ang tingin ni Anya. Ang kanyang mamata ay nag-apoy sa inis. Sinabi ko na sayo tingnan niyo muna ito, putol ni Leo sa sasabihin nito. Mabilis niyang inilapak ang kanyang telepono sa ibabaw ng magulong mesa. Ang screen ay nagpapakita ng malinaw na litratong walang lamang kahon mula sa bahay ng huling biktima. Ano to? Isang lumang kahon? Higit pa diyan, sabi ni Leo. Nag-swipe siya sa mga susunod na litrato ang mga malabong kuha mula sa lumang balita. Pinalaki upang ipakita ang mga katulat na kahon sa tabi ng naunang biktima. Ito ang pattern, detective. Ito ang bagay na paulit-ulit na lumalabas. Pero hindi niyo pinapansin. Bawat biktima, mula sa pinakauna hanggang sa pinakabago, ay miyembro ng pamilyang Valdez. At bawat isa sa kanila ay may ganitong kahon na laging bukas at laging walang laman. Kinuha ni Anya ang telepono. Tinitigan niya ang malitrato. Ang kanyang mata bilang isang investigador ay sinusuri ang bawat detalye. Nakita niya ang pattern. Imposibleng hindi ito makita. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas. Maaring nakataon lang, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Magalumang pamana ng pamilya. Natural lang na mayroon sila niyan. 5 biktima sa loob ng isang dekada. Lahat ay may parehong pamana. Lahat ay namatay sa parehong paraan. Hindi iyan pakakataon, detective. Iyan ay disenyo. Ibinabanian niya ang telepono sa mesa. Sige nga, Mr. Podcaster. Kung hindi ito pakakataon, ano ito? Ano ang teorya mo? Ninakaw ang laman ng makahon kay sila namatay sa takot. Dito na inilabas ni Leo ang kanyang huling baraha. Ang tawag sa kanila nga tagabayan ay kumakatok, mahinahon niyang sabi. Ayon kay Mang Jun, sila ay mangga maniningil. Ang makahon na ito ang lalagyan ng anumang kanilang sinisingil. Sa pagbanggit ng alamat, sumabog si Anya. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Maniningil? Kumakatok? Anong akala mo rito? Isang palabas? Investigasyon itong pulisya, Leo? Nakikipag-usap ako sa mga katotohanan. Sa ebidensya, hindi sa mga kwentong kutsero at mangkanto. Ang katotohanan ay nasa harap niyo na. Git ni Leo, hindi natitinak sa kanyang galit. Ang katotohanan ay wala kayong kahit isang pisikal na ebidensya ng isang salarin dahil ang hinahanap niyo ay hindi tao. Ang makwentong kutsero na iyan ang tanging bagay na nagbibigay ng paliwanag kung bakit. Tumigil ka na.
Sigaw ni Anya. Ang kanyang boses ay basak. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, isang sakit na matagal ng kinikimkim. Ang kanyang profesional na pagpipigil ay unti-unting gumuho. Ang galit sa kanyang nga mata ay napalitan ng luha na pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan siyang tumalikot mula kay Leo at humarap sa chalkboard na puno nga litrato. Ang kanyang nga balikat ay nangina. Ang kanyang tingin ay napako sa isang litrato sa pinakagitna, isang luma at medyo kupas na larawan ng isang dalagitang may malaking ngiti at masayahing mata. Sofia. Kapulong niya. Ang pangalan ay halos hindi marinig. Ang pangalan niya ay Sofia. Nakababatang kapatid ko. Natigilan si Leo. Ang lahat ng inis niya kay Anya ay biglang naglaho. Napalitan ng pag-unawa. Humarap si Anya sa kanya. Ang kanyang nga mata ay namumula. Siya ang una, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pait. 16 na taong gulang, natapuan siya ni inay sa kanyang kamaisang umaga. Ang sabi nga doktor, biglang paatake sa puso. Paanong makakaroon ng atake sa puso? Ang isang maluso na teenager. Walang naniwala sa akin. Walang nakinig. Kaya ako naging pulis. Isinumpa ko na hahanapin ko ang pumatay sa kanya kahit na ang buong mundo pa ang maksabi na walang pumatay. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at umupo ng mabigat. Tumingin siya sa kawalan at sa kwarto niya. Pagkatapos kang lahat, may isang kahon na katulad niyan. Itinago iyon ni inay. At nang buksan namin, wala itong laman. Akala ko, alahas lang na kinuhangang kung sino. Hindi ko kailanman naisip, hindi ko pinagduktong-duktong. Ang pag-amin na iyon ay nakpabagsak sa pader na nakapagitan sa kanila. Nakita ni Leo, hindi ang isang matigas na detektif, kundi isang ate na nawalan, isang babaeng binalot ng kalungkutan at paghanap ng hustisya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang galit at pagiging sarado ay hindi dahil sa profesionalismo, kundi dahil sa personal na trahedya. Ngayon, napilitan siyang harapin ang isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong salarin na gawa sa laman at buto. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Si Anya ay nakatitik lamang sa litrato ng kanyang kapatid. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa nakaraan. Si Leo ay nakatayo lang, hindi alam ang sasabihin. Walang salita ang maring makbigay ngang ginhawa sa ganong uri nga sakit. Hindi pa sila makakampi, ngunit hindi na rin sila makaaway. Isang marupok na tigil putukan ang nabuo mula sa isang ibinahaging katotohanan. Dahan-dahang tumalikot si Leo at lumabas ng opisina. Iniwan si Anya sa kanyang kalungkutan at sa bagong katotohanan na kailangan niyang harapin. Alam niyang nagsimula ng gumuho ang pader sa pagitan nila. At sa maguho nito, maring doon sila makahanap ng paraan upang pigilan ang susunod na pagkatok. Ang pag-amin ni Detective Reyes ay nag-iwan ng malalim na marka kay Leo. Ang hiwagang silensyo ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga datos at alamat. Mayroon na itong mukha-mukhang isang nagluluhang kapatid. Naunawaan na niya ngayon kung bakit napakatigas ni Anya. Ang kanyang pagsisiyasat ay hindi lamang trabaho, kundi isang personal na misyon. Ngunit ang revelasyon na ito ay nakbukas din ng isang bagong problema. Kung ang susi sa lahat ay ang nakaraan ng pamilyang Valdez, paano niya ito bubuksan kung ang tanging taong may access sa mga opisyal na record ay ang taong ayaw siyang paniwalaan? Kailangan niya ng mas mataas. Isang taong may kapangyarihan na buksan ang mga pinto na ipinipinit sa kanya. Mayroon lamang isang tao sa bayan na may ganoong kapangyarihan. Si Mayor Ricardo de Leon. Ang munisipyong Silencio ay isang malaking kontradiksyon sa buong bayan. Habang ang karamihan sa mga istruktura ay luma, gawa sa bato, at nababalot sa anino nga naglalakihang puno, ang munisipyo ay mayos, malinis at bagong pinta. Ito ay isang simbolo ng pag-asa at modernisasyon sa gitna ng isang bayang tila nakakulong sa nakaraan, isang testamento sa pamumuno ng kanilang buting alkalde. Puno ngang pag-alinlangan. Pumasok si Leo. Inaasahan niya ang mahabang proseso, ang pagpasa-pasa sa mga sekretarya. Ngunit nang sabihin niya ang kanyang pangalan, ang babae sa information desk ay ngumiti. Inaasahan po kayo ni Mayor de Leon. Sabi nito na ikinagulat ni Leo. Iginiya siya sa isang maluwak at maliwanag na opisina. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy, ang mga bintana ay malalaki. Hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Sa mga pader ay nakasabit ang mga litrato ng alkalde, nakikipakamay sa mga magsasaka, nagbubukas ng isang bagong paaralan, nakangiti kasama ang mga bata. Ito ang opisina ng isang taong minamahal ng kanyang nasasakupan. Sa likod niya isang malaking mesa na gawa sa mahogani ay nakaupo si Mayor Ricardo de Leon. Nasa mga huling bahagi ng kanyang 40, mayroon siyang karisma na agad na nagpapagaan ng loob ng sinuman. Ang kanyang ngiti ay mainit at ang kanyang mata ay punong talino. Mr. Leo, bati niya.
Tumatayo upang salubungin si Leo ng isang mahigpit na pakikipakamay. Isang karangalan na makilala ka. Ako isang tagahanga ng iyong podcast. Lalo pang nagulat si Leo. Talaga po, Mayor? Oo naman. Ang Malihim ng Gabi ay isang matapang na programa. Kailangan natin ng mataong tulad mo na hindi takot magtanong at maghanap ng katotohanan. Ang nga salita na alkalde ay musika sa paninin ni Leo. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong may posisyon sa silensyo na hindi siya tiningnan na parang isang salot. Salamat po, Mayor. Iyon po talaga ang dahilan kung bakit ako narito. Iniimbestigahan ko po ang tinatawag nilang pahimbingang silensyo. Umupo ang alkalde at sumandal sa kanyang silya. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Isang malaking trahedya. Isang sukat sa ating komunidad na hindi kumagaling. Ang ating kapulisan ay ginagawa ang lahat, ngunit tila mailap ang hustisya. Mayor, naniniwala po ako na ang sagot sa mga kasalukuyang trahedya ay nasa nakaraan ng bayang ito. Paliwanag ni Leo, pinipili ng maingat ang kanyang nasalita. Hindi niya binanggit ang kumakatok. Naniniwala po ako na may kinalaman ito sa dalawang pamilyang nagtatangang silensyo. Ang Navaldez at ang Madaleon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng alkalde. Tumingin siya sa bintana na parang may inaalala. Ang mata ng alitan, sabi niya, isang kwento na kasing tanda ng bayang ito. Isang kwento ng inggitan at pagtataksil mula pa sa panahon ng ating malolo't lola. Ngunit para sa akin, iyon ay nasa nakaraan na. Sinusubukan kong akayin ang silensyo tungo sa isang bagong umaga. Isang umaga na walang anino nga lumang hidwaan. Tumingin siya ng diretso kay Leo. Ang kanyang nga mata ay punong sinseridad. Ngunit kung may koneksyon nga ang nakaraan sa kasalukuyan, kung ang lumang alitan na iyon ay may kinalaman sa pagkamatay nga aking makababayan, tungkulin nating alamin. Gusto kong malaman ang katotohanan. Gaano man ito kapangit, ang bayang ito ay karapat-dapat na lumayo mula sa takot. Ang masalita ni Mayor De Leon ay eksakto sa kung ano ang gustong marinig ni Leo. Ito na, sa wakas, isang kakampi. Kailangan ko po nga access sa mga historical records ng bayan, Mayor. Mga titulo ng lupa, mga talaan ng kapanganakan at kamatayan, mga kasaysayan ng pamilya. Anumang makakapagbigay liwanag sa relasyon ng dalawang pamilya. Ngumiti ang alkalde, isang ngiting puno ng pag-asa. At ibibigay ko sa iyo ang higit pa diyan. Sabi niya, tumayo siya at lumapit sa isang malaking estante na puno ng libro. Ibibigay ko sa iyo ang ganap na access sa ating municipal archives. Ang lahat ng talaan mula pa nung unang panahon ay naroon. Ipapahanda ko ito para sa iyo. Ikaw ang bahala. Gamitin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Kung ang katotohanan ay nasa ating nakaraan, gusto kong ikaw ang makahanap nito. Halos hindi makapaniwala si Leo sa kanyang narinig. Pagkatapos ngang maapader na kanyang hinarap, ngayon ay isang malawak na pinto ang biglang bumukas. Maraming salamat po, Mayor. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong iyan. Walang anuman, iho. Pareho lang ang ating layunin, ang katotohanan para sa silensyo. Nagpaalam si Leo. Ang kanyang puso ay punong bagong pag-asa. Habang naglalakad siya palabas ng munisipyo, pakiramdam niya ay nabunutan siyang tinik. Sa wakas, mayroon na siyang isang makapangyarihang kakampi. Isang taong naniniwala sa kanya. Hindi na siya nag-isa sa laban na ito. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanot ni Mayor Ricardo de Leon si Leo na maglakad palayo. Ang mainit at mapakakatiwalaang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ito ay napalitan ng isang malamig, walang emosyon at mapanuring tingin. Ang kanyang mata ay sumunod sa bawat hakbang ni Leo na parang isang mandaragit na pinapanot ang kanyang biktima na walang kamalay-malay na pumasok sa kanyang bitag. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang malit at lumang libro na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng papeles. Ang babalat nito ay gawa sa itim na balat at sa gitna ay may nakaukit na isang kakaibang simbolo. Hinaplos niya ang simbolo gamit ang kanyang daliri. Isang halos hindi na mapansing ngisi ang sumilay sa kanyang nalabi. Ang laro ay nagsimula na at ang pinakamahalagang piyesa ay kusanang gumalaw ayon sa kanyang plano. Sa tulong ng alkalde, naramdaman ni Leo na hawak na niya ang susi. Ang municipal archives ay nasa basement ng munisipyo, isang silid na bihirang mabuksan. Pagpihit ng malaking susi sa makapal na pinto, isang amoy ng alikabok, nabubulok na papel at natutulok na kasaysayan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito tulad ng maliwanag na opisina ni Mayor De Leon sa itaas. Ang lugar na ito ay madilim. Puno nga naktataas ang estante na siksik sa mga makakapal na libro, nga nakarolyong mapa
at mga kahon na may markang nga taon na matagal nang lumipas. Ito ang totong muhangang silensyo magulo, malihim at puno nga anino. Inilabas ni Leo ang kanyang laptop at ikinonekta ang isang portable scanner. Tinawagan niya si Chloe. Handa ka na ba sa isang malalim na pagsisit sa kasaysayan? Tanong ni Leo habang tinututok ang kamera ng kanyang telepono sa paligid. Wow, sabi ni Chloe. Para kang pumasok sa isang libingan ng mga libro. Magsimula ka sa mga talaan ng lupa at mga testamento. Doon laging nagsisimula ang gulo. Sinunod ni Leo ang payo. Ang unang ilang oras ay mabagal at nakakainip. Ang nga dokumento ay nakasulat sa lumang Espanyol at Tagalog. Kinukuhanan niyang literato ang bawat pahina at ipinapadala kay Chloe na siyang gumagamit ng software upang isalin at ayusin ang mga impormasyon. Sa umpisa, ang nakita nila ay ang kwento ng dalawang pamilyang nagtulong upang itatak ang bayan, ang nga Valdez na mayarin na malalawak na lupain at ang mga De Leon na kilala sa kanilang talino sa komersyo at politika. Magkasosyo sila sa halos lahat ng bagay. Ngunit habang palapit sila sa mga dokumento mula sa huling bahagi nga 19 na siglo, nagsimulang lumitaw ang mabitak. Leo, tingnan mo ito, sabi ni Chloe. Ipinapakita sa screen ang isang digitized na dokumento, isang kaso sa korte. Inireklamo ni Don Alejandro Valdez si General Rafael de Leon sa di umanong pandaraya sa isang kasunduan sa lupa, isang malaking piraso ngang lupain sa kanluran, na ayon sa mga Valdez ay sagrado. Anong sagrado? Tanong ni Leo habang hinahanap ang original na folder. Hindi malinaw, pero may binabanggit ditong Pusong Bayan. Isang lugar na pinaniniwala ang nagbibigay ng kasaganaan sa silensyo. Natakbuhan ni Leo ang isang folder na naglalaman ng mga personal na sulat. Ang sulat ni Don Alejandro ay punong galit. Tinatawag si General Rafael na isang ahas at traidor. Ang sagot naman ni General Rafael ay puno ng pangungutya. Sinasabing ang mga Valdez ay sakim at ginagamit ang pamahiin upang angkinin ang yaman na para dapat sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa lupa, Chloe. Sabi ni Leo, tungkol ito sa kapangyarihan at karangalan. Habang patuloy si Leo sa paghalungkat, napansin niya ang isang partikular na libro na nakahiwalay sa iba. Mas maliit ito, nakabalot sa maitim na katat na halos natutuklap na at walang anumang pamagat. Dalang kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasulat sa lupa iba, mas personal, mas madilim. Chloe, may nakita akong journal, sabi niya habang maingat na kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina. Sulat kamay ito, mukhang kay General Rafael de Leon. Habang isinasalin ni Chloe ang nasalita, ang kwento ay nagsimulang maging mas nakakatakot. Ang maunang pahina ay naglalaman ng galit ng general. Isinusumpa niya ang pamilyang Valdez. Ngunit sa mga sumunod na entry, nagbago ang tono. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa mas matatandang kapangyarihan na nananahan sa lupain ng silensyo, mga bagay na naroon na bago pa man dumating ang mga Kastila. Leo, makinig ka rito, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay seryoso. Isinulat niya, ang Valdez ay nag-aakalang sila ang tagapag-alaga ng himala ng silensyo. Ngunit ang himalang iyon ay may kaakibat na anino. Isang anino na maari kong kausapin, isang anino na nauhaw. Sinundan ito nga pahina nga, makakaibang simbolo at mapaglalarawan ng ritual. At sa bandang huli, natakpuan nila ang pinaka-ahanap nila. Isang mahabang entry na may petsang Oktubre 31, 1895. Nagawa ko na, basa ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagawa ko na ang kasunduan sa mga tagabantay ng gabi. Ibinigay ko sa kanila ang isang piraso ng aking kaluluwa, isang alaala ng aking pinakamaligayang araw. Bilang kapalit, sila ay magiging aking mga kamayng paghihiganti. Hindi nila kukunin ang buhay ng Valdez. Hindi. Kukunin nila ang kanilang pag-iral. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Leo, habang nakatitig sa orihinal na manuskrito. Ang salita ay tila gumagalaw sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang bawat henerasyon ng Valdez, patuloy ni Chloe sa pagbasa, ay may itinatagong alaala ang kanilang ninuno. Isang pirasong kaluluwang pamilya na isinasalin sa isang sagradong lalagyan. Ito ang kanilang puso. Ito ang sisingilin ng matagabantay, isa-isa, hanggang sa ang huling alaalang Valdez ay mabura sa mundong ito, hanggang sa ang kanilang pangalan ay maging isang hungkak na salita. At sa araw na iyon, ang tunay na kapangyarihan ng silensyo ay mapapasakamay ng De Leon. Natigilan ang dalawa. Ang journal ay hindi bumanggit sa pangalang kumakatok, ngunit ang paglalarawan sa matagabantay ng gabi na kumukuha ng isang bagay mula sa mabiktima ay eksaktong tumutugma sa teorya ni Leo at sa alamat ni Mang Jun.
Ito ang pinakmulan ng sumpa. Isang kasunduan na ginawa sa galit at inggit. Isang sandata na ipinamana sa bawat henerasyon. Si Mayor de Leon bulong ni Leo. Hindi niya ito itinatago. Siya ang nagpapatuloy nito. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang tulong ng alkalde, ang kanyang pagiging bukas, ang pagbibigay ng access sa archives hindi iyon kabaitan. Iyon ay kayabangan. Isang paraan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sa pag-aakalang walang sinuman ang makakaunawa sa sinaunang kasamaan na nakasulat sa journal ng kanyang ninuno. Tumingin si Leo sa paligid ng basement. Ang malumang dokumento ay hindi na lamang ngatalan ng kasaysayan. Sila ay masaksi sa isang sumpa na patuloy na naniningil. Ang bigat na kaalamang ito ay halos hindi niya makaya. Ang huwat na kapanatagan na kanyang naramdaman kanina ay gumuho, napalitan ng isang nakaparalisang katotohanan. Hindi niya lang tinatakpan ang mapagpatay. Chloe, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mahina ngunit punong kasiguraduhan. Siya ang may hawak ng tali. Ang kanilang kakampi, ang kanilang pag-asa, ay ang mismong halimaw na kanilang hinahanap. Ang bigat ng katotohanang natuklasan ni Leo ay parang isang malaking bato na pumipigas sa kanyang dibdib. Ang bawat minuto na ginugugol niya sa loob ng munisipyo ay parang isang paglalakad sa lungga ng ahas. Ang bawat ngiti mula sa empleyado ng munisipyo ay tila isang mapanlinlang na maskara. Mabilis niyang inilikpit ang kanyang magamit na kunwaring tapos na sa kanyang pananaliksik para sa araw na iyon at nakpaalam sa staff na inatasan ng alkalde na tulungan siya. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, pakiramdam niya ay may daan-daang matang nakamasid sa kanya. Ang mainit na sikat ng araw ay tila hindi na nakakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, ito ay lumilihang ang mas mahahabang anino kung saan maaring nagtatago ang panganib. Isa na lang ang taong mapakatiwalaan niya. Isa na lang ang taong nakakaunawa sa sinaunang kasamaang bumabalot sa bayang ito. Kailangan niyang bumalik kay Mang Jun. Naglakad siya ng mabilis. Paliko-liko sa mga eskinita, palaging sumusulyap sa kanyang likuran. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay isang potensyal na espiya na alkalde. Ang buong bayan, na dati biktima lamang sa kanyang paningin, ay ngayon ay isang posibleng bitak. Nang marating niya ang tindahan ni Mang Jun, ito ay pasara na. Ang lumang karatulang kahoy na may nakasulat na sarado na ay nakasabit na sa pinto. Kumatok si Leo, hindi 3 beses, kundi isang serye ngang, mabilis at desperadong pagkatok. Sumilip ang matanda mula sa siwang ng kurtina. Nang makita niya ang takot at pagmamadali sa mukha ni Leo, agad niyang binuksan ang pinto. Hinila si Leo papasok at mabilis itong isinara ni Locke. Alam ko na, halos pabulong na sabi ni Leo habang hinahabol ang kanyang hininga. Alam ko na kung sino ang may kagagawan ng lahat. Naupo si Mang Jun sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng kalungkutan. Ang general, sabi niya, hindi isang tanong kundi isang pak-amin. Ang kanyang sumpa, nagpatuloy ito. Tumango si Leo. Ikinuwento niya ang lahat ang journal, ang kasunduan sa matagabantay nga ang plano na burahin ang alaala nga Valdez. Habang nagsasalita si Leo, ang matanda ay nakikinig lamang, ang kanyang nga mata ay nakapikit na parang dinaramdam ang bawat salita. Kaya pala, bulong ni Mang Jun nang matapos si Leo. Kaya pala hindi sila tumitigil. Ang dating ritual ay ginising muli. Pero sino po ba talaga sila, Mang Jun? Tanong ni Leo. Sino ang nga kumakatok? Sila ba mga demonyo na kontrolado ngang pamilyang De Leon? Umiling ang matanda. Hindi sila mga demonyo, iho. Ang pagtawag sa kanila niyan ay isang malaking kamalian. Sila ay mas matanda pa sa konseptong demonyo. Sila ang matagapaingat. Inilahat ni Mang Jun ang isang mas malalim na kwento. Ang makumakatok ayon sa kanya ay dating maespiritu nga likasan na itinalaga upang pangalagaan ang balansang buhay at alaala sa lupay ng silensyo. Ang alaala, iho, ay isang buhay na bagay. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkatao. Ang tungkulin ng makumakatok ay anihin ang naalala ng mapumanaw na upang magbigay dan sa mga bagong alala. Sila ay mga hardinero ng luluwa, hindi mamamatay tao. Kung ganun po, bakit sila pumapatay? Dahil ang ginagawa ng De Leon ay isang kabalastugan. Ang boses ng matanda ay tumaas sa unang pagkakataon. Punong galit na itinagon ng matagal. Ang kasunduan na ginawa ng general ay hindi lumikas sa mga kumakatok, ngunit ginapos nito sila. Ikinulong nito sila sa isang maruming gawain. Pinilit silang anihin ang alala ng buhay pa at ituon ang kanilang paniningil sa isang linyangang dugo lamang. Ang prosesong iyon ang sapilitang pakuha sa pinakapuso ang iyong pagkatao habang ikaw ay buhay pa iyan ang pumapatay sa kanila. Ang kanilang katawan ay sumusuko sa matinding takot at pagkawala. Malinaw na ngayon kay Leo, ang makumakatok ay mga biktima rin. Maalipin ng isang siglong sumpang hindi kanila, ang laman ng kahon. Sabi ni Leo.
ang maalaala ng pamilyang Valdez. Dun nakatago ang kanilang esensya. Tumango si Mang Jun. Bawat kahon ay naglalaman ng isang bininga alaala na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kapag nakuha na ang lahat, ang buong kasaysayan ng nga Valdez ay magiging abo na lamang. Kaya pala alamang alkalde na hanapin ko ang jurnal. Ito'y isang laro para sa kanya. Tumayo si Mang Jun at lumapit sa isang maliit na kakandadong baul sa isang madilim na sulok. Maingat niya itong binuksan. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Inilabas niya ito isang kwintas na may palawit na gawa sa maitim at makintap na kahoy na may mga kakaibang simbolong nakaukit dito. Ngayon na alam mo na ang katotohanan, sabi ng matanda, ikaw na ang nasa pinakamalaking panganib. Ikaw ang balakid sa plano ni Ricardo. Ikaw na ang susunod sa kanyang listahan. Inabot niya ang kwintas kay Leo. Ano po ito? Isang anting-anting sagot ni Mang Jun. Nakmula pa ito sa mga unang babaylan na nakipag-usap sa mga espiritu ng lupaing ito. Hindi ka nito kayang protektahan mula sa isang bala o sa isang patalim. Ngunit mayroon itong ibang kapangyarihan. Ipinasuot niya ito kay Leo. Ang anting-anting na ito ay kayang itago ang iyong alaala, ang iyong esensya. Para sa mga kumakatok, ikaw ay magiging parang hangin, isang aninong hindi nila makikita o mararamdaman. Hanggat suot mo ito, hindi ka nila maring katukin. Ang bigat ng anting-anting salik ni Leo ay parehong nakbigay ngang kapanatagan at pangamba. Ito ang kanyang kalasap, ngunit isa ring paalala sa mortal na panganib na kanyang kinakaharap. Ngunit tandaan mo, iho, dakdak ni Mang Jun, ang kanyang nga mata ay puno ng babala. Ang anting-anting na ito ay proteksyon lamang laban sa mga alipin, hindi sa kanilang amo. Si Ricardo de Leon ay hindi lamang isang ordinaryong taong gumagawang ritual. Ang kanyang dugo ay matagal nang nabahiran ng itim na mahika. Siya ay tuso at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Lumabas si Leo sa tindahan. Ang pinto ay muling nilok sa kanyang likuran. Ang gabi ay nagsisimula ng bumaksak sa silensyo. Ngunit ngayon, ang kadiliman ay mayroon ng ibang kahulugan. Ang kanyang misyon ay nakbago na. Hindi na ito simpleng pakbubunyak ng isang tiwaling alkalde. Ito ay isang pagtatangkang sirain ang 100 taong sumpa, isang pagsisikap na palayain hindi lamang ang kaluluwang bayan, kundi pati na rin ang sinaunang tagapag-ingat na ginawa nito nga halimaw. Ang laban ay hindi na lamang para sa isang kwento, ito ay para sa kaligtasan ng maalaala. Ang anting-anting salik ni Leo ay isang piraso kahoy na may bigat ng isang babala. Pinoprotektahan siya nito mula sa mga kumakatok. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo niyang nararamdaman ang panganib na nakmumula sa taong kumokontrol sa kanila. Ang kaalaman na ang kanyang tanging kakampi sa gobyerno ay ang kanyang mortal na kauwi ay isang mapait na katotohanan. Kailangan niya ng higit pa. Ang jurnal ng general ay nagsasabi kung ano ang ginawa nito. Ngunit hindi nito sinasagot ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit isang sumpang napakalupit? Bakit ang pakbura sa alaala at hindi simpleng pakpatay na lang? Tinawagan niya muli si Chloe, ang kanyang boses ay mahina at apurahan. Chloe, kailangan kong bumalik sa Archives. Ngunit hindi na ako pwedeng makita doon. Ikaw ang mata ko ngayon. Ipinadala niya ang lahat ng litratong nakuha niya. Hindi lang mula sa jurnal, kundi mula sa lahat ng dokumentong sa tingin niya ay may kaunayan. Huwag mong pansinin ang nga nakasulat lang, Chloe. Hanapin mo ang wala. Ngapat lang sa kasaysayan mataon kung saan biglang nawala si General Rafael de Leon sa Matalaan. Doon natin makikita ang tunay na kwento. Ang focus na kwento ay lumipat mula sa madilim na silid ni Leo sa silensyo patungo sa maliwanag at modernong apartment ni Chloe sa Maynila. Ang kanyang setup ay isang simfoni ng teknolohiya, 3 monitor na nagpapakita ng linyang code, ma-satellite map, at ang ma-digitize na pahinang ng kasaysayan ng silensyo. Para sa kanya, ito ay isang digital na archaeological dig. Sinimulan niyang iproseso ang lahat ng impormasyon. Ginamit niya ang isang program upang pahambingin ang sulat kamay sa jurnal sa iba pang nga dokumento. Kinukumpirma na ito nga ay kay General Rafael. Pagkatapos, sinimulan niya ang paghahanap sa mapatlang na sinabi ni Leo at natagpuan niya ito. 5 taong panahon mula 1888 hanggang 1893 kung saan ang pangalan ni General Rafael de Leon, isang taong napaka-prominente, ay biglang naglaho sa lahat ng opisyal na talaan ng bayan. Walang transaksyon sa negosyo, walang pakdalo sa mga pulong ng konseho, walang anumang nabanggit. Para siyang binura. Saan siya nagpunta? Tanong ni Chloe sa kanyang sarili. Ang malokal na archive ay wala nang may bibigay, kaya't pinalawa niya ang kanyang paghahanap. Nag-access siya sa National Archives
Matalaan nga simbahan mula sa panahon ng Kastila na naka-archive online, nahanap siya ng anumang ulat mula sa silensyo sa mataong iyon. At doon, sa isang di inaasahang koleksyon na may pamagat ng galiham mula sa galalawigan, natakpuan niya ito. Isang sulat mula sa isang preleng Espanyol, si Padre Agustin, na nakadestino sa silensyo para sa kanyang obispo sa Maynila. Ang sulat na may petsang 1888 ay hindi tungkol sa politika o komersyo. Ito ay isang desperadong ulat tungkol sa isang malaking iskandalo. Binasa ni Chloe ang isinaling teksto, ang kanyang mata ay nanlalaki sa bawat salita. Ang bayan po natin ay nababalot sa takot. Sulat ng prela. Isang prominenteng tao, si Ginong R. de Leon, ay inakusahan ng pangkukulam o brujeria. Ang naglantat sa kanya ay ang taong dati niyang kaibigan at kasosyo, si Don Alejandro Valdez. Ikinuwento ng praile kung paano nakdala si Don Valdez ng nga ebidensya sa harap ng mga pinuno ng simbahan at ng bayan makakaibang anting-anting, malibrong may mabawal na kaalaman, isang paglalarawan na akmang-akma sa jurnal na nataktuan ni Leo o at mga testimonya mula sa mga magsasaka tungkol sa mga hayop na namamatay malapit sa asyenda ng Madaleon at mga kakaibang ilaw na nakikita ron tuwing gabi. Ang general ay hindi lamang isang karibal sa politika. Siya ay isang bruho, isang mangkukulam, na nagsasagawang maitim na mahika. Ang pagtataksil na binabanggit sa jurnal ay hindi tungkol sa lupa. Ito ay ang paglalantat ni Don Valdez sa madilim na sikreto ng general na humantong sa kanyang pagiging isang itinakwil. Biglang nakaroon ng kahulugan ang lahat para kay Chloe. Ang 5 taong pagkawala, ito ang panahon ng kanyang kahihiyan. Dala ang bagong kaalamang ito. Binalikan ni Chloe ang jurnal ng general. May isang bahagi doon na hindi niya maintindihan na nakasulat sa isang uri ng kode. Ngunit ngayon, mayroon na siyang masusing salita. Brujeria, sumpa, Valdez, pagtataksil. Ipinasok niya ang nga ito sa kanyang decryption program bilang nga posibleng susi. Ang screen ay kumurap at pagkatapos, lumabas ang nga salita. Ito ang huling entry sa jurnal. Ang nawawalang piraso, ang pusong ang sumpa. Binasa ito ni Chloe ng malakas na parabang kinakausap niya si Leo. Tinawag nilang kasamaan ang aking karunungan. Ginamit nila ang kanilang Diyos bilang sandata upang nakawin ang aking karangalan. Kung gayon, gagamit ako ng isang tunay na sumpa upang nakawin ang kanilang buong pagkatao. Kinatatakutan nila ang aking kapangyarihan. Kung gayon, gagawin ko silang maglaho, hindi mula sa lupain, kundi mula sa alala mismo. Ito ay isang paghihiganti na mas ganap, mas makata. Tanging ang pangalang de Leon ang maalala ng kasaysayan sa silensyo. Mabilis na tinawagan ni Chloe si Leo. Nang marinig ni Leo ang kanyang boses, alam niyang may natuklasan itong importante. Leo, alam ko na, sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay pinahalong pagkamangha at takot. Hindi siya natalo sa isang laban sa lupa. Si General Rafael de Leon ay isang mangkukulam. Itinakwil siya. Sinira siya ng pamilyang Valdez. Ikinuwento niya ang lahat ang sulat ng praile, ang totoong kahulugan ng pagtataksil, at ang nakakatakot na decoded na mensahe mula sa jurnal. Habang nakikinig si Leo, ang huling pirasong puzzle ay nalaglag sa lugar. Naintindihan na niya ngayon ang lalim ng galit ng de Leon. Hindi ito galit ng isang natalo, ito ay galit ng isang ipinahiya. Ang sumpa ay hindi lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa pagpapatunay. Isang paraan upang ipakita sa mga Valdez at sa buong mundo na ang kapangyarihang kanilang kinatakutan ay totoo at ito ang wawasak sa kanila. At si Mayor Ricardo de Leon, hindi lamang siya isang tagapagmana. Siya ay isang deboto, isang paringang isang madilim na pananampalataya na ipinamana sa kanya. Ang kanyang ambisyon ay hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para tapusin ang banal na gawain ng kanyang ninuno. Hindi siya basta naghihiganti, Chloe, sabi ni Leo habang nakatingin sa labas ng kanyang bintana. Sa mga bahay nga, silensyo na ngayon ay tilam nga puntot. Ginagawa niya ito bilang isang debosyon. Tumingin siya sa munisipyo sa dikalayuan. Ang gusaling iyon na dati simbolong ng paasa ay ngayon ay isang templo ng isang masamang Diyos. At ang parin nito ay ang taong ngumingiti at nakikipakamay sa lahat habang dahan-dahang binubura ang kaluluwa ng kanyang bayan. Ang pagkaunawa sa buong lawak ng kasamaan ng alkalde ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa puso ni Leo. Ang sumpa ay hindi isang random na pangyayari. Ito ay isang proyekto, isang obra maestrang pahiganti na dahan-dahang isinasakatuparan sa loob ng isang siglo. At ngayon, ramdam ni Leo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na malapit na ang grand finale. Chloe,
Kailangan nating malaman kung sino ang natitira, sabi ni Leo sa telepono. Ang kanyang boses ay mahigpit at puno ng pagmamadali. I trace mo ang buong family tree ng mga Valdez. Bawat sanga, bawat pangalan. Alamin mo kung sino ang huling nabubuhay. Muling nagtrabaho si Chloe. Ang kanyang nga daliri ay mabilis na lumilipat sa keyboard. Ginamit niya ang lahat ng kanyang resources matala ng simbahan, census data, social media account. Ang lumabas sa kanyang screen ay isang malagim na kwento. Ang pamilyang Valdez, na dating isa sa pinakamakapangyarihan sa rehiyon, ay unti-unting nanghina. Marami ang namatay ng bata pa. Ang iba ay lumipat sa ibang bansa at nawalan ng koneksyon. At marami ang hindi nakaanak. Ang sumpa ay mabisa. Ito ay isang dahan-dahang lason na pumatay sa isang buong angkan. At sa dulo ng lahat ng linya, isang pangalan na lamang ang natira. Elena Valdez, sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Doña Elena Valdez, 89 na taong gulang. Hindi nakasawa, walang anak. Siya na ang huli. Nakatira siyang mag-isa sa lumang mensyon ng Valdez sa labas ng bayan. Iyon na, ang huling piraso, ang huling alaala. Alam ni Leo na alam din ito nga alkalde. At kung gusto niyang tapusin ang kanyang obra, gagawin niya ito ngayon. Hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya si Anya. Natakbuhan niya si Detective Reyes sa sementeryo ng bayan. Nakatayo ito sa harap ng isang simpleng lapida na may pangalang Sofia Reyes. Ang matapang na pulis ay wala ron. Tanging isang ate na nangungulila ang nakatayo sa ilalim ng kalangitan na nagsisimula ng makulay kahel. Hindi lumapit si Leo na may dalang awa. Lumapit siya na may dalang layunin. Inilatak niya ang lahat, ang ninunong mangkukulam, ang kahihiyan, ang buong dahilan ng pahihiganti. Hindi ito simpleng pagpatay. Anya, ito ay pagburu, sabi ni Leo. At si Doña Elena Valdez ang huling pahina sa libro. Kung makukuha siya ng alkalde, tapos na ang lahat. Ang sumpa ay makukumpleto. Tumingin sa kanya si Anya. Ang kanyang nga mata ay pula ngunit hindi mula sa pakiyak kundi mula sa isang bagong apoy ng galit. Ang lahat ng taon ng kanyang pahanap, ang lahat ng pader na kanyang nabangga, ay ngayon ay may isang malinaw na target. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Kung ang alkalde ang may kagagawan sa nangyari kay Sofia, hindi ito magtatapos sa isa pang biktima. Magtatapos ito sa kanya. Ang kanilang alyansa ay nabuo. Hindi sa isang opisina, kundi sa ibabawong isang puntot. Isinumpa sa ngalan ng katarungan para sa mapumanaw. Sumakay sila sa sasakyan ng pulis ni Anya. Mabilis itong humarurot. Nilalamon ang kalsada palabas ng bayan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubok at ang maaninong na apuno ay humahaba na parang makamay na sinusubukang abutin sila. Ang daan patungo sa mensyon ng Valdez ay makitit at bihirang daanan. Paano natin siya lalabanan? Tanong ni Anya. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Paano mo lalabanan ang isang bagay na hindi mo kayang marilin? Ipinakita ni Leo ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit. Hindi natin lalabanan ang mga kumakatok. Sila ay mga alipin lamang. Ang kailangan nating pigilan ay ang ritual. Ang kailangan nating pigilan ay ang alkalde. Sa wakas, narating nila ang gitnang mansyon. Ang bakal nito ay kinalawang na at ang mapader na bato ay natatakpan ng baging. Ang mansyon mismo ay isang malaking anino laban sa nag-aagaw na dilim at liwan ng langit. Ito ay isang bahay na matagal ang sumuko sa kalikasan at sa kalungkutan. At doon, nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ay isang itim at makintab na sasakyan. Ang sasakyan ng alkalde. Huli na tayo, bulong niya niya. Nasalop na siya. Mabilis silang bumaba. Gamit ang kanyang training, sinuri ni Anya ang paligid at nakahanap ng isang bintana sa gilid na bahagyang nakabukas. Maingat silang pumasok sa loob. Ang hangin sa mansyon ay malamig at mabigat. Amoy ngang alikabok at pakabulok. Ang bawat hakbang nila sa marupok na sahig na kahoy ay umieko sa nakakabinging katahimikan. Mula sa malayo, sa pinakasentrong bahay, nakarinig sila ng isang mahinang tunok, isang boses na nagdarasal o mawit sa isang kakaibang tono. Sinundan nila ang tunok na nagdala sa kanila sa pintong ng dating Grand Ballroom. Sumilip sila sa malit na siwang. Ang nakita nila ay nagpatigil sa kanilang pahinga. Sa gitna ng energy malawak na silid, sa ilalim energy isang chandelier na puno energy sa energy gagamba, ay nakatayo si Mayor Ricardo de Leon. Hawak niya ang itim na journal, ang kanyang mata ay nakapikit at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang hindi nila maintindihan. Sa harap niya, sa isang malaking silyang may mataas na sandalan,
ay nakaupo ang isang napakatandang babae. Ang kanyang mukha ay tuyo sa takot. Si Doña Elena. Sa tabing alkalde, sa isang maliit na mesa, ay ang huling pirasong puzzle, ang huling palamuting kahon. Nakabukas at naghihintay. Ang pag-awit ng alkalde ay biglang tumigil. Itinaas niya ang kanyang kamay. Matagabantay ngabi, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Ang huling alaala ay handa na. Kunin niyo na ang sa inyo at tapusin ang kasunduan. Isang malalim at ganap na katahimikan ang bumaksak. Parang ang buong mundo ay huminto sa pahinga. At pagkatapos, tok, ang unang katok. Hindi ito nakmula sa pintong silit o sa pintong mansyon. Ito ay nakmula sa lahat ng dako at sawala. Ang tunok ay pumasok sa kanilang mabuto. Humikbi si Doña Elena. Ang alkalde ay ngumisi. Tok, ang pangalawang katok. Ang makandilang sinindihan ng alkalde ay biglang namatay na parang hinipan ng isang hindi nakikitang hangin. Ang temperatura ay bumaksak. Ang maanino sa silit ay tila gumalaw at umunat. Si Anya ay bumunot ng kanyang baril. Ang kanyang nakamay ay nanginginig. Tok, ang pangatlo at huling katok. Ang tunong ng katapusan. Ang tunong ng isang paniningil na hindi na maaring iurong. Ang sumpa ay nasa kanyang sukdulan. Ang maniningil ay dumating na. Ang ikatlong katok ay nakiwan ng isang nakabibinying katahimikan. Ang hangin ay hindi na gumagalaw. Sa loob ng madilim na ballroom, mula mismo sa maanino sa sulok ng silit, tatlong figura ang nagsimulang mabuo. Hindi sila pumasok. Sila ay isinilang mula sa kadiliman. Isa, matangkat at balingkinitan na may belo na tumatakip sa kanyang mukha. Dalawa, nakayuko at tila mas matanda. Ang kanilang mabalabal ay sumasayat sa sahig. Walang ngamuha. Tanging kadiliman lamang sa ilalim ng kanilang natakip. Dahan-dahan silang lumutang, hindi naglalakat, patungo sa kinaroroonan ni Doña Elena na ngayon ay halos hindi na makahinga sa takot. Ricardo, itigil mo to, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nak-echo sa malawan na silit. Itinutok niya ang kanyang baril. Ang maliit na pulang tuldok ng laser sight ay nanginginig sa dibdib ng alkalde. Tumawa si Mayor de Leon, isang tawang punong tagumpay at kabaliwan. Huli na kayo. Ang kasunduan ay sisingilin na. Hindi niyo sila kayang pigilan ng inyong mabalat batas, detective. Sila ay sumusunod sa isang kapangyarihang mas matanda pa sa bayang ito. Itinayo niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Anya at ng matanda, hindi upang protektahan si Doña Elena, kundi upang siguraduhin walang hahadlang sa makumakato. Si Anya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang pagbaril sa alkalde ay maring hindi makapigil sa mga espiritu at isang ligaw na bala ay maring tumama sa matanda. Habang si Anya ay nakikipasukatan ng tingin sa alkalde, alam ni Leo na ang dahas ay hindi ang sagot. Ang nilalang na ito ay hindi nasasaktan ng pisikal na bagay. Naalala niya ang salita ni Mang Jun. Sila ay maniningil. Ang kasunduan ay nangangailangan ng bayad. Ang kasunduan ni General de Leon ay ginawa sa pamamagitan ng isang alay, isang alaala, isang pirasong kaluluwa. Kung ang isang alay ang nagsimula ng sumpa, marahil isang alay din ang makakasira nito. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang lig. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang makalay. Ngunit kailangan itong maging isang bagay na totoo. Isang bagay na may bigat. Ang pinakamasakit na alaala niya. Ang pinakamalaking kabiguan niya bilang isang mamamahayag. Isang kwento kung saan ang kanyang pagmamadali at ambisyon ay naglagay sa isang inosenteng tao sa kapahamakan. Isang alaala ng kahihiyan at pagsisisi na araw-araw niyang tinatakasan. Ito ang kanyang piraso ng kaluluwa na kailangan niyang isakripisyo. Lumabas si Leo mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Tumigil, sigaw niya. Ang kanyang boses ay bumasak sa tensyon. Ang alkalde, si Anya, at maging ang tatong figura ay napalingon sa kanya. Ang kumakatok ay huminto, isang bagay na hindi pa nangyayari. Sila ay may isang target, at ang pagkaantala ay hindi bahagi ng kanilang kalikasan. Ang kasunduan ay nangangailangan ng bayad. Patuloy ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginig ngunit determinado. Isang alaala na may bigat at katotohanan. Ang alay nga de Leon ay luma na, punong pagkamuy at kasinungalingan. Tumatanggap ba kayo ng isang bagong alay kapalit ng kaluluwang iyan? Hindi na siya naghintay ng sagot. Ipinikit niya ang kanyang mata at pilit na hinalungkat ang alaalang iyon mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Muli niyang nakita ang mukha ng taong nasaktan dahil sa kanya. Naramdaman niya muli ang bigat ng kanyang pagkakamali, ang kahihiyan, ang pagsisisi. Hindi niya ito itinago. Inilabas niya ito hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa purong emosyon. Isang tahimik na sigaw ng isang nagsisising kaluluwa. Ito ang aking kabayaran. Isip niya.
Isang totoong pagsisisi. Kunin niyo ito at palayain ninyo siya. Isang kakaibang ugong ang nagsimulang marinig sa silid. Ang lamig ay mas lalong tumindi. Ang babaeng kumakatok, ang leader nila, ay dahan-dahang lumapit kay Leo. Iniwan nito ang landas patungo kay Doña Elena. Itinaas nito ang isang kamay na gawa sa anino hindi upang manakit, kundi upang tumanggap. Naramdaman ni Leo ang isang biglaan at matinding paghilimula sa kanyang isipan. Isang pakiramdam ng pagkawala na parang isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ay binubunot mula sa kanya. Napaluhod siya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Pagkatapos ang pakiramdam ay nawala. Ang alaala, kasama ang lahat ng sakit nito, ay wala na. Isang hungkak na espasyo na lamang ang naiwan. Ang kasunduan na binaluktot ng paghiganti sa loop ng isang siglo ay nabasa ng isang kusang loop na aling pagsisisi. At sa pagkasira ng sumpa, ang makumakatok ay malaya na. Kuminto sila. Ang kanilang presensya ay nagbago. Hindi na sila mga mersenaryo ng isang madilim na ritual. Sila ay muling naging masinaunang tagapag-ingat. Ang alkalde ay tumingin, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang obra maestra, ang paghiganti ng kanyang angkan ay gumuho sa kanyang harapan. Hindi, tasigaw niya. Ang aking pamana, ang aking karapatan, ang tatlong figura ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang kanilang trabaho sa mga Valdez ay tapos na, ngunit ang kasunduan ay hindi pa tapos. Ang kanilang kalikasan ay binaluktot ng kanyang dugo. Mayroon pang isang huling dapat singilin. Ang takot na nakita ni Leo sa mukha ng mga biktima ay wala pa sa kalahati na. Takot na ngayon ay makikita sa mukha ni Mayor Ricardo de Leon. Siya, na dating amo, ay ngayon ay ang target. Tumalikot siya at sinubukang tumakbo. Ngunit ang makumakatok ay hindi na kailangang gumalaw. Itinaas lamang nila ang kanilang magkamay na anino. Mula sa pintuan ng ballroom, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw. To, napasigaw ang alkalde. Hawak ang kanyang dibdib. Isang mas malakas na katok ang sumunod. To, nabagsak siya sa kanyang matuhot, hirap sa pahinga. Ang pangatlo at huling katok. Isang tunok na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang yumanik sa buong mansyon. To, ang mga mata ng alkalde ay nanlaki, nakatingin sa isang bagay sa kanyang harapan na sila lamang ang nakakakita, at pagkatapos, bumaksak siya sa sahig walang buhay. Tahimik, ang sumpa ay umikot at sinakmal ang sarili nitong lumikha. Kasabay ng pagbagsak ng alkalde, ang tatlong figura ay unti-unting naglaho, bumalik sa maanino kung saan sila nakmula. Ang nakakapangilabot na lamig ay nawala, napalitan ng katahimikan ng isang lumang bahay. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Doña Elena at ang mabibigat na pahinga ni Leo at Anya ang maririnig. Si Anya ay dahan-dahang nakbabang ng kanyang baril, nakatitik sa katawan ng alkalde. Si Leo nang hina at may pakiramdam ng pagiging hungkak ay tumingin sa matandang babae na ngayon ay ligtas na. Ang sumpa ay tapos na. Ngunit sa palilitas niya sa huling alaala ng Valdez, isang pirasong kanyang sarili ang naging kabayaran. Ang katahimikan na naiwan sa ballroom ay mas mabigat kaysa sa sigaw. Ang katawan ni Mayor Ricardo de Leon ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang nga mata ay dilat sa isang takot na siya mismo ang lumikha. Si Doña Elena, ang huling Valdez, ay nanginginig sa kanyang silya, ngunit buhay. Si Anya, na may baril pa rin sa kamay, ay dahan-dahang lumapit. Hindi sa katawan ng alkalde, kundi sa matanda. Inalis niya ang kanyang jacket at ipinatong sa magabalikat ni Doña Elena. Sa sandaling iyon, hindi siya pulis, kundi isang tagapag-alaga. Si Leo ay nakasandal sa pader. Ang kanyang katawan ay nanghihina mula sa karanasan. Ang butas sa kanyang alaala ay isang malamig na espasyo, isang sugat na hindi nakikita. Tumingin si Anya kay Leo at sa kanilang nga mata, isang kasunduan ang nabuo ng walang salita. Ang katotohanan ay mamamatay sa silit na iyon. Si Anya na ang gumawa ng tawag. Ang kanyang boses ay kalmado at opisyal. Si Mayor de Leon, inatake sa puso. Sabi niya sa radyo, mukhang tinangka niyang tulungan si Doña Valdez nang atakihin siya. Ang stress, hindi niya nakayanan. Ito ang kwentong ibibigay nila sa mundo isang maayos, lohikal at katanggap-tanggap na kasinungalingan. Ang sumpahang silensyo ay matatapos hindi sa isang siga, kundi sa isang pabulong na pagsisinungaling. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa bayan. Ang pagkamatay ng kanilang minamahal na alkalde ay isang malaking trahedya, ngunit sa ilalim ng kanilang pagluluksa, may isang kolektibong pahinga ng maluwag. Ang mabigat na kumot ng takot na matagal nang bumabalot sa kanilang bayan ay unti-unting umangat. Hindi nila alam kung bakit, ngunit ang hangin ay tila mas magaan. Ang magabi ay hindi na gaanong madilim
Ang alamat ng mga kumakatok ay dahan-dahang bumalik sa kung saan ito nararapat sa mga kwentuhan ng mga matatanda, sa mga panakot sa mga pasaway na bata. Bago umalis si Leo, huli silang nakita ni Anya sa plaza ng bayan sa ilalim ng unang liwanag ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pag-unawa. Isinara ko na ang kaso ni Sofia, sabi ni Anya, habang nakatingin sa lumang simbahan. Opisyal, mananatili itong unsolved, ngunit sa puso ko, alam kong tapos na. Nabigyan mo siya ng hustisya, Leo, sa paraang hindi kailanman magagawa ng batas. Pareho nating ginawa. Sagot ni Leo, kung hindi dahil sa iyo, wala akong magagawa. Nag-abot sila ngamay. Isang mahigpit na pakpisil na nagsasabi nga, lahat ng hindi nila masabi, pasasalamat, paggalang, paalam. Alam nilang, ang kanilang landas ay hindi na muling magtatakbo. Ang kanilang kwento ay isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Ang biyahe ni Leo pabalik sa Maynila ay mahaba at tahimik. Ang pamilyar na ingay ng siyudad ay tila banyaga sa kanya ngayon. Nagbago siya. Ang mundo para sa kanya ay mas malawak na, punong na hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng aham o lohika. At ang butas sa kanyang alaala ay palaging naron, isang paalala ng kanyang sakripisyo. Hindi niya matandaan ang nga detalye, ngunit ang pakiramdam ng kabiguan at pagsisisi ay naron pa rin, na parang multo sa kanyang isipan. Pakalipas nga isang linggo, umupo siya sa kanyang soundproof na studio. Oras na para tapusin ang seryeng Silensyo. Ang kanyang matagapakinig ay naghihintay nga isang malaking revelasyon, isang nakakagulat na konklusyon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita sa mikropono. May mga bayan na minumulto, hindi ng mga kaluluwa, kundi nga saysayan. Ito ang natutunan ko sa bayan ng Silensyo. Salop ng maraming linggo, hinanap natin ang isang salarin, isang halimaw na responsible sa pahimbing ng Silensyo. Ngunit habang mas malalim ang aking pahukay, mas naunawaan ko na ang halimaw ay walang isang mukha. Ang halimaw ay isang lihim, isang sumpa na hindi gawa sa mahika, kundi sa galit na ipinamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang galit ay isang lason. At sa Silensyo, ang lason na ito ay kumitil ng maraming buhay sa loob ng 100 taon. Ang tanong ay hindi na sino ang pumatay sa kanila. Ang tanong ay ano? At ang sagot ay simple lang. Ang nakaraan. Ang nakaraan ang pumatay sa kanila. Ang paktanging magpatawad. Ang pagkapit sa isang hidwaang dapat ay matagalang nakalimutan. Ang opisyal na ulat ay magsasabing ang huling biktima ay ang alkalde mismo na namatay sa atake sa puso. Marahil, sa isang simbolikong paraan, iyon ang katotohanan. Ang pusong bayan na punong lason ay sa wakas ay sumuko na. At sa kanyang pagpanaw, umaasa tayong ang lason ay nawala na rin. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabahon. May mga pinto na mas mabuting hayaang nakasara. Dahil minsan, sa ating paghahanap nga halimaw sa dilim, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang gumigising sa kanila. Ako si Leo, at ito ang mga lihim ng gabi. Tinanggal niya ang kanyang headphones at sumandal sa kanyang upuan. Ang absolutong katahimikan ng studio ay bumalot sa kanya. Tapos na, at sa gitna ng perpektong katahimikang iyon, isang tunog mula sa labas ng makapal at soundproof na pinto. Isang mahina, halos magalang na katok. Tawk, nanigas si Leo sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mata ay nanlaki sa dilim. Ang huling lihim ng gabi ay para pala sa kanya.